Ngayong araw guys, si Daddy Dax ay mayroong malagang mission. At yan ay ang pasayain ng isang bata sa kanyang kaarawan. Shall we begin? Let's begin now. Mukha man akong kontrabida sa isang pelikula guys, pero alam niyo marami akong kayang gawin. Mahilig ako sa art na siya nagagamit ko ngayon sa mga party at events. At sa unang pagkakataon ay pinagkatiwalaan ako para sa ikapitong kaarawan ng isang bata. Budget meal lang ang pinag-usapan namin ng kliyente. Kaya hindi ko alam kung paano ko ito gawin kaya-aya sa paningin ng bata at sa paningin ng mga marites. Oo guys, kasi kadalasan kahit kontento na ang kliyente, ay hindi ka talaga makakaligtas sa mga paningin ng mga nagmamarunong. Bali sa parting ito, ang lalagyan natin ng backdrop. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, nandito ako para mag-ayos sa party. Pero bakit kailangan ko maging karpintero at mag-ayos ng mga nalalaglag na bubong? Hindi, joke lang. Ang totoo niyan, kailangan kong ikabit ang kahoy na ito para sa alambre na sasabitan ng kurtina. So yan na nga, ikakabit ko na ang sampayan, stay sabitan ng kurtina. Mas binili ko ang alambre kasi mas matigas siya sa mga tali. Pero alam nyo guys, kapag kayo nasa sitwasyon kagaya nito, mas magandang gamitin yung mga tubo. O ay syempre alam nyo na, mas matigas at tuwid na tuwid at hindi naglulubay pa yung mga kurtina na inyong ikakabit. Lalong-lalo na kung mas mabigat pa sa inyo yung mga telang gagamitin ninyo. Buti na lang talaga maliban sa bag ay naging koleksyon na rin ni Missy sa mga kurtina. Kaya naman hindi na ako nahirapan sa kung anong gagamitin ko sa backdrop na to. Lalo na ang tema ay si Princess Sophia. Kulay purple yun guys, kaya mahirap talagang hanapin ang kulay na yon. Hindi saktong purple ang kurtina ko guys, pero at least malapit na siya sa violet. Malamang nagtataka kayo, Daddy Dax, kulay puti naman yan eh. Well tama kayo, puti nga yan. Syempre bago natin nilagay yung purple na kurtina, lalagyan ko muna ng puting kurtina sa ilalim. Buti na lang at hindi masyadong maluwang yung lalagyan natin ng backdrop. Kaya naman yung tatlong kurtina ay sapat na. At talagang parang sinukat talaga at sumakto naman yung haba ng kurtina. Guys, sa ginagawa kong ito ay libre lait. Pero sana naman sabihin niyo kung ano sa tingin niyo ang mas mainam na gawin. May mga tao kasi na marunong laman lait pero hindi nila alam kung ano ba dapat. Mga taong mahilig pumuna sa kanilang kapwa pero hindi naman nagbibigay ng idea. At karamihan pa sa kanila ay ayaw makinig sa mungkahin ng iba. Kaya ako guys, mas na-appreciate ko yung tinutuwid ako kaysa sa mga hinahangaan ng mga ginagawa ko. Kaya sige na, ibas nyo na ako guys. Welcome bashers. Ito na yung hinahanap ninyo. Sigurado maraming tataas ang kilay nito. Oh guys, hindi talaga purple yung kurtina ko. Mukha siyang lilac. Kaya sabi ko dun sa bata, hindi lang purple ang favorite color ni Sophia. Kasi nung nilaba yung damit niya, kumupas kaya naging lilac. Kaya yung gown mo, dahil sa Lazada yung pinili, pag nilaba yan, magiging ganito rin. Oy, hindi joke lang. Wala naman talaga akong sinabing ganun. Ang totoo, palagi ako nag-order ng mga damit ng anak ko sa Lazada. Well, okay naman. Gusto ko nga pala ipakilala sa inyo aking assistant. Hindi po artista yan. Ganito talaga ang mga tao dito sa amin. Mukhang laos na artista. O diba, braso pa lang pang action star na. Kaya naman doble ingat ako dyan at baka maambalos ako ng mga kamay na yan. Gaya ng sinabi ko, mas maganda pag may pumupuna ng mga ginagawa mo. Kasi guys, alam niyo, napansin nila na may problema talaga sa ginagawa ko. Nakasabit pala yung alambre sa pako kaya hindi magpantay ang mga kurtina. Kaya yung akala nila na madali lang gawain na ito, nagkakamali kayo uy. Dahil kapag ganito ang trabaho mo, kailangan mo rin maging karpintero at electrician. Oo guys, electrician. Tapos sabihin nila pang babae lang daw ang trabahong ito. Bakit? Ang karpintero ba at electrician kadalasan pang trabaho ng babae yun? Tapos samahan mo pa ng pagiging kargador na gaya ng ginawa ko kanina. Kapag babae ang gumawa nito, sa tingin nyo kaya niyang gawin ito na mag-isa? Oh, ayan na naman yung braso. Kaya hindi ako pwede magkamali at baka tamaan ako ng mga yan. Napagtanto ko tuloy, mas okay na yata yung mga martes na nagkapantay sa akin. Bali dalawang pares ang ginamit kong kurtina sa ibabaw guys. At gaya na nakikita nyo, o ano sasabihin ko pa ba? Dalawang parehong kurtina ang inilagay ko sa gitna at dalawa namang pareho sa gilid. At pinag-cross ko ang mga ito na parang formang diamond. Pero mas mainam na gawin ito sa magkaibang kulay ng mga kurtina. O kaya naman sa light at saka dark ng parehong kulay. Yung kasing gawa ko guys, hindi masyadong halata. Pagkatapos ko ng mga kurtina guys, sinimulan ko na sa mga lobo. Ito ang pinaka-importante sa paningin ng mga bata. At kung ikaw ay mag-isa at wala kang inflator, ay mahirapan ka talaga. Teka, inflator ba talaga tawag dito? Pambomba ng lobo na nga. Bali dalawang kulay lang pinili ko guys. Si Princess Sophia kasi guys, parang purple lang yung kanyang damit. Pero sinamahan ko na ng puti para naman hindi masakit sa mata. Tanong nyo siguro, Daddy Dax, sino ba si Sophia? Lu, si Sophia. Teka, sino nga ba si Sophia? Basta, itanong nyo na lang sa mga bata. Kaya na sinabi ko, this is my first time to do this sa ganitong design. Kaya medyo nag-struggle ako dyan kung paano ko ba ilagay yung bulaklak niya. Buti na lang magandang quality ng mga balon sa mga nabili. At hindi ko naman sila masyadong hinanginan. Kaya kahit na-squeeze ito masyado ay hindi ito pumuputok. Pero ba't ano nangyari sa akin dyan? Abay, nagmukha naman ako lechon na naka-jersey. Baka mamaya na isama ako sa makahanda. Obsessed naman din ng lechon ng mga tao dito sa amin. Pagkatapos ng ilang minutong pagipagbuno sa mga lobo, ayan, nakisama rin. Sinabit ko na rin kaagad na matapos na. At para matakpan yung tali sa gitna, nilagyan ko na rin ng
lobo na formang bulaklak. Sa totoo lang guys, hindi naman siya mahirap gawin. Kailangan mo lang talaga ng malinaw na plano at malawak na imahinasyon. At dahil budget meal lang ito guys, budget meal ako ng budget meal ito, nagugutom na ako. Kung hindi kakayanin ng budget sa mga balloons, ay daanin sa mga kortina. Gaya nitong ginawa ko. Tulad nito, pangalan ng celebrant. At dahil nga alam ko na mag-isa lang ako nagagawa nito, at para hindi ako abutin ng isang araw sa pag-aayos, ay una ko lang tinapos ang pangalan ng celebrant sa bahay pa lang. At ganun din ang imahe ni Sophia. Ang kaso guys, hindi ko talaga alam kung paano ko ito ikabit. Kaya yan, sa muling pagkakataon, naging karpintero na naman ako. Pasensya na po at puro po ako na tong haligin ninyo. Pagkatapos kong ikabit ang pangalan ng celebrant, hinarap ko naman ang table na kung saan lalagyan ng cake at yung number 7. Kung mapapansin nyo nga pala guys, ay nagawa ko na rin yung mga giant na flowers sa harap. Madali lang yan guys, promise, napakasimple. Una, gumawa ko ng stand na gawa sa steel bar. Pangalawa ay pinagtali ko yung 4 na puting balon at inikot ko sa steel bar. At ganun din ang ginawa ko sa pangalawa at pangatlong tiga-4 na balon. Pero bago ko inilagay yung mga maliliit na 4 na balon, siningit ko muna yung 4 na mahabang balon at hinata ko pataas. Saka ako ginawa ng bulaklak na balon na kagaya na nakikita nyo. At dito naman sa table guys ay puting tela lang, sapat na. Pagkatapos ko mailatag yung puting tela ay in-skirtingan ko ito ng kulay purple. Kahit pa paano guys, ay marunong din ako mag-skirting dahil nagtrabaho ako dati sa isang restaurant na ginagawa ang mga bagay na to. Simpleng design lang yung ginawa ko guys para hindi na magtagal. Dahil sa tingin ko ay ginagawa na ako sa oras. Ang kaso guys, may napansin ako. Hindi ko naman nilalahat pero sana naman ay maging totoo kayo sa mga product na binebenta nyo. Dahil nagulat talaga ako sa isang karton ng Tamtax na sa 10 lang ang laman. No choice tuloy na paggamit sa akin yung mga Tamtax na kung saan nakaturo ang mga paa. Buti na lang talaga at nakisama yung table na kahoy at di ako nahirapan sa pagbaon ng mga Tamtax. Yun, sa wakas, mga ilang sandali na lang guys, matatapos ko na rin to ginagawa kong ito. Kung titingnan mo ay napakasimple lang na dekorasyon. Pero sa totoo lang, ilang oras na ako narito guys. Nainit na nga yung mga nandito guys kasi mayroon daw gailipanting tao na nakaharang sa daan. Uy, hindi, joke lang yun ha. Ang totoong babait nga ng mga tao dito. Tinutulungan nga nila ako para bawas daw sa bayad. Kaya sabi ko, ay sige, kaya ko na to. Uy guys, huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi ko. Bali ito nga palang ginagawa ko guys ay patungan ng 7. Madali rin lang siya guys. Una, pinagbuhol-buhol ko yung 4 na balloons. And then saka ako pinatungan ulit na pinagbuhol na 4 na balon. Pero bago ko pinatong yung 4 na balon ay siningit ko muna yung 4 na mahabang balon at hinata ko ito pataas. Hanggang sa, ayan, nagmukha na siyang abnormal na octopus. O diba, ang dali? Naintindihan nyo ba guys yung instruction ko? Okay lang yan kung minsan mahirap talaga intindihan ang mga sinasabi ko. Sunod kong ginawa guys ay nilagyan ko ito ng pabigat sa ilalim. Plastic bag lang yun guys, nilagyan ko ng bato na itinali ko sa ilalim ng mga lubo. Kailangan yun guys para hindi madaling tumbahin ng hangin itong ginagawa natin. At sunod ko naman ginawa ay hinanginan ko na tong 7 ay papatong ko. Bali dahan-dahan ako dyan guys dahil maalala ko yung huling balon na ganyan na hinanginan ko dahil sa gusto kong mahanginan agad ay nasobrahan yata. Kaya yun, sumabog. Aba, kawawa naman si celebrant kapag malungkot yung 7 niya na ilalagay ko diyan. Pagkatapos nun ay pinatong ko na sa kanyang trono. Medyo hindi pa kami nagkasundo diyan dahil sa pag-iingat ko ay parang kulang ata yung hangin na nailagay ko. Pero buti na lang nakisama rin sa bandang huli. Guys, kung mapapansin ninyo ay pumulupot na yung mga mahabang balon. Madali lang yan guys, ikot-ikutin nyo lang sa direction na gusto nyo. At dahil gusto kong puluputan yung 7, binalotot ko itong pa-spiral. Pagkatapos nun guys ay nag-twist na ako ng mga flower at kinabit ko sa mahabang balon. At dahil dalawang kulay din ang mga mahabang balon, oh ayan, puti at purple din yung ginawa kong bulaklak. Nako, ayan, dumating na mga makukulit. Yung tutulungan ka daw nila pero hindi para mag-decorate, kundi para magkalat. Kaya tinanong ko sila, mga bata, o ano, ready na ba kayo sa party? Kasi ako hindi pa eh. Grabe, naabot din ako ng mga 5 oras diyan. Pero sa wakas natapos din. Kung mapapansin nyo guys, ay limited lang yung mga decoration na nakalagay diyan. Sa tingin ko kasi mas maganda pag hindi siya masyadong maborloloy. At syempre, haha, mas madali siyang iligpit.